Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Duterte, walang bitawan at lalong nagsilabasan ang mga matinding pasabog. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Hindi nga pinalagpas ni Pangulong Marcos ang mga atake ng mga Duterte at ang paglalabas ng PDEA na hindi kasama si Marcos sa watchlist. Kaya naman, muling niresbakan ni Duterte ang mga Marcos at naglabas na naman ito ng matinding pasabog. Ito palang supalpalin ko na kayo. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Sabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasan na naman yan? Lupuhan yung PDEA. Dagdag pa ni Duterte, hindi niya umano kinuhang kabinete si Marcos nung siya ay Pangulo dahil sa isang rason. Galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Solisa, gustong mag-Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Ayon naman sa isang abogado na dapat lang kasuhan itong si dating Pangulong Duterte dahil sa mga delikadong pinagsasabi nito at mga panawagan. So, ordinaryong mamamayan na lang siya na pwedeng yung mga sabihin niya o yung mga gawin niya maging batayan para kasuhan siya. Halimbawa, pinakikinggan ko itong mga latest niyang mga binitawang salita tungkol sa secession, tungkol sa kakausapin ko ang military at pulis, di ba? Para lumaban dito sa kanilang ginagawang pagbabago ng konstitusyon. Pwede mong sabihin inciting to rebellion. Feeling niya kahit na ano pa mangyari, hindi siya kakasuhan at hindi siya mapapanagot dito. Pero very dangerous yung ganyang klaseng rhetoric. In fact, babalikan ko lang, nung panahon niya, kung kahit sinong tao sa oposisyon ang nagsabi ng ganyan, ay sigurado, mabilis pa sa alas 4. Siguro dinamputan ng pulis at inaresto at kinasuhan. Ayon naman sa isang abogado at Duterte supporter, matindi ang naging utos umano ni VP Sara na wag atakihin si Pangulong Marcos. Ano ba? Talaga bang banatan na? Well, sa tingin ko po, alam ni PBBM na may ibang personalidad si Sara Duterte sa kanyang ama. Sa mulat-mula naman po, malinaw sa kanya yan. Kasi hindi siya inendulso ni Presidente Duterte nung siya'y tumatakbo. Pero kapartner niya si Inday Sara Duterte. So sa ngayon po, naniniwala ako na habang hindi talaga nagsasalita si Inday Sara laban kay PBBM. At sa akin po ang direct order ni Inday Sara, huwag atakihin si PBBM, kahit tingnan nyo naman as much as possible. At saka hindi talaga ako matake kay PBBM, no? At ang sabi naman ng napakalapit kay PBBM, ang order naman daw ni PBBM, protect Sara, protect Sara. Na nakita naman natin nung nagtangka ng impeachment itong si Speaker Romualdez laban kay VP Sara. So sa tingin ko, buo pa rin yung unit team. Dahil yung mga principal, si PBBM at Inday Sara, nagre-respeto pa rin sa isa't isa. Pero nag-aantay sila kung sinong mauna na umatake sa isa para mabiyak na yan. Direktang sinagot naman ni Pangulong Marcos na wala silang away ni VP Sara sa kabila ng panlalait ni dating Pangulong Duterte. Kaya naman sa lahat ng maanghang na sinabi ni Duterte kay Marcos, abay nakakagulat na ayaw di umano ng gulo ng dating Pangulong Duterte. Ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again. Si Marcos, mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Totoo yan. Hindi siguro kaya ang gano'n niya. Yung mag-init ng ulo. But the problem is, yung ideas ba na lumalabas? Sa asawa niya, pati kay yung pinsan niya. Ayon naman sa mga Marcos supporters, malinaw na ang panggulo dito ay ang dating Pangulong Duterte dahil umano sa mga paninira nito at siya talaga ang tunay na duwag dahil nanginginig umano ito sa pagpasok ng ICC. Kung hindi biro, maraming nasaktan lalo na mga Marcos supporters. Marami ako nabasang comment na umiiyak yung mga original na Marcos supporters dahil silang nasasaktan doon sa mga panlalait at mga batikos ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos.
At yun ang panawagang nung anak na si Mayor Basti na mag-resign na daw ang Pangulo. Wow, grabe. So, yun po yan. Okay, bakit yung nasabi, Mr. Cordero, na by the billions ang natatalo sa gobyerno Your Honor, from Pigo? in addition to being a casino professional, system developer din po ako. Okay, I can develop systems. okay. Kaya, alam ko po, kasi itong mga bagay na ito, madaling sabihin na we regulate, pero nga, in the absence of a system, imposible po. Please don't, At saka- sandali. Wag po kayong tumawa rito, Mr. Anglito Domingo. This is a serious matter. We're talking about serious business here. Wag po niyong pagtatawanan. And when somebody is talking, please, wag niyo siyang pagtawanan. I apologize, Your Honor. Okay. Ang siguro, Go ahead, Mr. Cordero. before I prove yung, bago tayo pumunta dyan, ito muna ang sasabihin ko, I can, siguro, in my opinion, and I can prove it if you will allow me, ang PACOR nga, hindi nga ako marunong mag-regulate yan eh. And to prove my point, I prepared a problem now. Dalawa naman problem. Sagutin nila. Kasi pag hindi ko nasagot, that is the proof. Hindi ko sila marunong. So what are those questions po? Yung pong binigay ko sa inyo. Ito. Okay. Dalawa lang po yan. Problem number one. In 30 minutes, pag marunong kayang sagutin. Sige. Para mapabilis tayo. Problem number one. What audit tools can you use to ensure or assure the following with more than 90% accuracy? That players are not cheating you, that players are paid if they win, that employees are not stealing from you, that the audit can explain extraordinary events of game volatility, that no mechanical personal error has occurred, and finally, that the casino gaming cycle is unaltered and the production platform well configured. Yun po yung question niya po. Problem solving tayo muna dito. Ano po yung... Mr. Senator, I'll be honest with you, I'm not an IT expert. I am merely an executive and leader, but as far as I'm concerned, the audit system that we are currently using, from the reports that I gather and from the results that I had mentioned, we are capturing today approximately about 95 to 97%. Hindi pa po perfect. And I have been pushing, Mr. Senator, our CMED group and the independent third-party auditor to deliver to me in 2024 a performance or being able to capture between 98 to 100%. Hindi po mawawala, Mr. Senator, yung kuminsan ay merong hindi nakaka-capture na maliliit na bagay-bagay. Pero ang gusto ko pong ipaabot. Okay, ganito na lang po. Opo. Okay, napapahaba na po tayo. We'll give you all these questions, and in the next hearing, I want this thoroughly answered. Yes, sir. And then I'll still be talking to Mr. Cordero, if okay sa inyo, para dahil kayo po isang expert, and I really respect that, and I would appreciate na kung bigyan niyo kami ng time para ma-educate din kami tungkol sa technicality nitong Pigo at Pogo, kung paano nag-operate, so that pwede natin babato sa kanila yung mga questions, more questions sa next hearing. Your Honor, isa lang naman po siguro na kung tatanong sa kanila eh. Sabi po ni, although hindi ko naman po ina-expect si Chairman Altenco to answer this kasi bago lang po siya sa PAGCOR. Dapat sumagot po dito yung matatagalan sa PAGCOR. Yung mga nandito. Ang dapat tong paliwanag nila, sabi nila, they regulate. Siyempre, madali naman po sabihin yun eh. Isa lang po ang tanong ko. What have they done to regulate? Ang pag-regulate ho, dalawang bagay ho ang dapat gawin ng regulator na ginagawa ng lahat ng gaming regulators in all gaming jurisdictions worldwide. Dalawa lang ho yan. I'm sure alam nila. Kung hindi pa nila alam, pwede naman sila mag-review. Ang tanong ho doon, sasabihin ko na para hindi na mahirapan, ang first mandate ng regulator all over the world is to ensure the share of the government. Kasi dapat to, tama eh. Yan ho ang number one. First and foremost yan, tama po. Yan po, buong mundo. That is the premium mandate. The second is to ensure a fair and honest game sa betting public free from criminal syndicates. Yan po ang second. Dalawa lang po importante. Yung sa second, nangyari natin sa Pogo, Sir, nangyari lahat ho yan. maging sa Pigo and Pogo. Ang tanong ko ho yan, ngayon, ano ho ang ginagawa nila
At anong ginawa nila? To ensure the objective. Halimbawa, sabi ko, may ensure yung share ng government tatama. Pangalawa, may ensure na walang dayaan. Ano po ang ginagawa nila at saka ginawa nila? Present. Yun lang po. Ano po yung system in place, in short, yung Una sinasabi ni po. Mr. Cordero, to ensure na hindi po nalulugi yung share ng gobyerno, na pupunta po yung tamang share sa ating pamalaan? Yun po yung question ni Mr. Cordero. Mr. Senator, I think, as I had mentioned, with the new system that we are using, with the new audit system that we are using, we have almost doubled our revenues pumasok po sa PAGCOR from 2022 to 2023 alone. It is an increase of 85% po. From the previous administration? Opo, 2022 po ang kinita lang ng PIGO sa PAGCOR, ang pumasok po na license fees, Mr. Senator, 12,328 million. Nung sa inyo? In my incumbency po, 21 billion. Pero how would we know kung dapat more than 21 billion pa dapat? Ay, hindi. Yun nga po. Because we're using now a new audit system. Alam ko nga po. Opo. Alam ko nga po. Sige, pag malaki niyo po yung 21 billion, well and Opo. good. Thank you. Pero paano namin malaman na hindi lang dapat 21 billion? Opo. For all we know, dapat 51 billion ang kinita. Pwedeng 60 billion. Pwedeng Ano yun? 60. Opo. Oh. So how would we know na correct na talaga yung amount ng 21 billion? Yun po yung sinasabi Ang niya. basis na lang po dyan, yung software na ginagamit natin, so far, sa nakikita ko po, at sabi ko nga naman po hindi naman po ako nagmamarunong at hindi naman po tayo IT expert, pero sa nakikita nyo sa reports na na-generate ng audit system, 95 to 97% po ng transactions ay nakaka-capture. May errors po na mga 1 or 2%. So, within that range, Mr. Senator, I can say that the current software, by the way, the software that we're using now, I did not purchase that, Mr. Senator. It was purchased by the last administration. Kaya lang po, tinututukan po natin at we are requiring them talaga to deliver what they can deliver. So, base na lang po sa rini-report ng audit team na gano'n na nakaka-capture at base na rin po sa halos 100% improvement sa dati, yun na lang po ang Ganito pinagbabase. lang po gagawin natin, like what I did with PCSO. Yes, sir. I will ask DICT and CICC to inspect, monitor, investigate, and then tingnan yung whole system ninyo, Tama po. vulnerability noon, at kung tama ba yung ginagawa ng system niya para mabigay yung tamang share ng government, tulad sinasabi ni Mr. Cordero. Yes, sir. So, I will ask DICT, and I would like you to open your records computer system sa DICT doon sa gagawin ng investigation.